Hey friends, JD here. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Kasama ko ang mga movie creator friends ko na sina Novi Recate. Hi loves! Jezreel Ellie. Hey, what's up mga kamag-anak? Smash That Screen. Let's smash! At Tito Ian Lee. Hello everyone! Pag-uusapan namin kung ano nga ba ang top 5 namin sa Metro Manila Film Festival 2024. As well as kung bakit hindi kasama yung ibang movie sa top 5 namin. Ilan nga ba ang mga napanood ng aking friends at ano ba ang overall thoughts sila for this year's lineup? So far, 6 out of 10. Overall, ang thought ko, one of the best, especially in recent years, very fitting for its 50th anniversary. I watched 7 movies and overall thoughts, someone residing outside Metro Manila, it was really hard to watch these 7 movies, and until now I don't know how I and my fellow Ilonggos could watch the other movies are not available here. So that's a struggle, but I agree with Smash. The lineup is truly golden. Pero hindi, napanood po. Pareho kami yung movie, 7 lang out of 10. Masasabi ko, actually, ito yung unang MMFF na sobrang naging invested ako. Honestly, parang nakukornian ako sa ibang entries kasi parang paulit-ulit. Bigyan ko ng chance ngayon. Maganda. Halos lahat ng entries ngayon compared sa before. Napunod ko na lahat. So it's 10 out of 10. Wala talagang tapon. Napaka-imposible. Hindi mo kakitaan ng kahit anong ganda. Lahat ng entry. So, hindi naman siya perfect. Pero, mas maganda kasi ang learning yung variety. Ang thoughts ko naman for this year is, ang alam ko, sineselebrate natin yung birth ni Jesus Christ, pero ang daming namamatay sa mga pelikulang to. Parang 9 out of 10. Actually, ako din, napanood ko ng lahat. 9 out of 10 of the movies, may mga namamatay. Isa lang yung walang namatay. So, nakakaloka, di ba? Kung ano yun, kailangan panahon na talaga nila. Yes, oo. Kaya lahat ng movies for me, lahat ng top ng 10 movies are all great in quality. I can only think of 2 movies na duped in quality na parang hindi siya ganun kaganda or I would not recommend. But other than that, any of our top 5 actually can be anyone's top 1. Para siyang ganun kagaganda yung mga quality ng movies this year. And lahat ng mga movies na to worth checking out. Parang pakiramdam ko, kahit anong movies, kung anong trip mo for this Christmas, pwede siyang maging top 1 mo for this year. Ganun siya kagaganda for me. So, alright, let's begin. Unahin natin ang And the Breadwinner is directed by June Robles Lana. Pang ilan mo siya sa ranking, Ate Novi? Ano siya? 4th. Pero kasi feeling ko like if I was able to watch the other films, particularly yung My Future You, feeling ko very up my alley kasi yung My Future You. On the merits of And the Breadwinner is lang, honest yung marketing niya in the sense na it wanted to give a voice and it wanted to give a voice to breadwinners and make them feel heard and seen. Feeling ko na ano talaga niya, nabigay talaga niya yon sa mga manonood. And I also think maraming mga viewers na magiging bagong comfort movie nila itong And the Breadwinner is. Sinabi ko nga sa video ko about it na watching And the Breadwinner is, especially the last few minutes, feels like you're being comforted by a gentle mother. Yung parang hinahaplos ka ng isang ina na mahal ka. Gusto ko yung monologue scene doon ni Vice ganda, honestly, for me. Doon pinatunayan din ni Vice na even if all these years nakilala natin siya as someone who is a stand-up comedian, parang kaya niya i-challenge yung sarili niya into this kind of roles. Ako, share ko lang yan sa akin. Kasi baka sabi ko pasok sa top 5. So hindi pala, top 6 pala, nag-clash. So na-reveal yung ranking ko. Based naman dun sa that very award-winning scene na yun, na long scene na yun. At first, it's effective talaga. Super effective nga. Like, every time na may binilitawan na yun nga yung mga highlight nila yun eh. Naiyak ako doon. Magkisinungaling ako pag sinabi ko naiyak. Paano yun? Naiyak ako doon. Nung pinapanood ko na siya, ang daman stretch. Ang stretch talaga siya ng sobrang tagal. To the point na yung binigay nilang emotion sa una, hindi na maintain sa dulo. Nagmukha nang nag-iisip ng next line si Vance. Para na siyang, parang nandun na sa point na parang kailangan ko nang tapusin yung script. Okay. Nandun, magaling. Parang kung usapang galing din naman, yun talaga.
Best Vice ganda movie talaga. Yes, agree. Pero kasi, sayang lang yung opportunity na makita natin yung pinaka-potential niya in doing serious talaga. Medyo same kami ng sentiment ni Jess sa monologue part. For me, I really agree na it was too long to a point that it sounded preachy na sa akin. Kasi para sa akin, when it comes to movies and storytelling, not everything should be explicit. A lot of the messages, a lot of the values that you want to impart, it can be subtle, it can be implied sa storytelling mismo, not just sa dialogue or sa monologue. Parang silence can also speak a lot. And there are a lot of parts and the breadwinner is na ganon. Yung dalawang coming out scenes, yung kay Boy tsaka yung sa kabog scene, para sa akin, like, cinematic gold in terms of how you can show values without necessarily talking about it explicitly. Minsan hindi sinasabi, pero alam mong tanggap ka. Ano ko yung datag pala kung bakit? Dapat mataas na yun sa akin. Dapat nasa top 5 ko yan. Kaso, ang daming scenes doon na relatable siya. Pero kasi, sa akin, ang daming scenes na parang maluluha na ako. Tapos, knowing by, syempre, magpapasok siya ng humor. So, parang mabibreak yung emotional ebb and flow ko. So, siguro hindi lang para sa akin talaga. Okay. Yeah, ako din naman, parang may part din sa akin na yung mga comedy is medyo outdated, na hindi siya parang John Robles Lana na parang humor na dark comedy type and very deadpan humor. Parang ganun kasi yung trademark ni John Robles Lana. May mga times din na hindi ako natatawa doon sa mga comedies niya. However, when it comes to, yun nga, yung pinaka-core ng story, pagiging breadwinner at yung pag-honor sa mga breadwinners, I think they've really nailed that story. Lahat ng mga breadwinners ng mga family talaga binibigyan ng tribute ng pelikulang to, which is why I still love it. Espantajo, directed by Chito Esronio. Okay. Kasi siya, it's in my bottom of my list, as in one of the horror films na mababagot ka talaga for me. Like, wala naman siyang plot holes, pero sobrang disappointing sa akin ng story kasi sobrang corny niya and CGI as well. Parang yung mga characters din dito, wala siyang emosyon na parang... Masasabi mo bang slow burn to? Hindi siya slow burn Parang siyang fast diba? Pero aantokin ka, di ba? Isipin mo, pinupukpok na ng ganito na nasa hangin yung yung martilyo ba yun o yung bakal. Tapos si Janice de Belen, nakagano lang siya. Tapos naka-move on na siya after nun. Ako, I love you so much, JD. But I feel like it doesn't deserve to be like bottom. I also don't think na the acting is the only thing to love about Espantajo. Siguro dahil siya, for me, I really like yung commentary niya sa patriarchy. Gets ko that the VFX like made the horror like kumbaga poorly execute. Ito if the CGI siguro was better, like the appreciation for the whole story is mas easier. Gusto ko siya, like feeling ko ang rich humor niya. Like gusto ko yung pag-atake niya sa concept ng male gaze. How there are certain men feel like they're entitled to women na kahit sa kabilang buhay, obsession nagtatranscend, and how yung trauma na impart nung painter sa nanay ni Judy Ann, napasa niya kay Judy Ann, in the sense na both of these women have insecurities. They make themselves small kasi nga they don't want to occupy space kasi baka makita sila. Gets mo yun? Sa akin, kung titingnan mo yung layers niya, it's really rich. Tapos basta yung lore talaga niya sobrang nagustuhan ko. Though I get yung sentiment na hindi siya yung face value straightforward horror, mas family drama. Basta maganda yung lore niya. I like it. I don't think the acting is the only thing that's good about Espantajo. Yeah, gets ko actually. Pero gets ko rin yung point na yes,
veteran actors and actresses din kasi yung mga nandito. Talagang expected na rin na yung actingan dito. Talagang Puksaan. Puksaan talaga kung puksaan yung mga characters dito. I think yung naging problem talaga ng Espantao is the execution of kung ano yung lore or kung ano yung lore na gusto nila ipakita. Yes, I get na maganda yung lore, maganda yung theme about male gaze and obsession of this painter to woman. Maganda yung potential niya. Sobrang ganda din ng theme. However, poorly executed lang talaga siya. Lalo doon sa mga CGI din na hindi ko siya mapapatawad for me because mas naging corny tingnan yung pelikula because of that. Yung lore, it wasn't explained well for me. And also yung kill counts, yung kung paano pumatay din yung Scarecrow. Medyo parang hindi ko rin nagugustuhan kung paano yung execution. I just really think that it has that so potential but it was not executed very carefully. Parang ganon. Hindi na nila kailangan ng lore. Kasi may lore na. Wala na agets ba? Okay. Okay. Gets ko yung sentiment na parang may whiplash sa scenes. Yung parang nawawala. Tapos parang yung pakelek si Chanda, dalawang anak niya yung nawala. Parang you would have expected like more from a mother, a doting mother, diba? Though, yung argument ko, yung parang response ko on that is they're really not the type of people na very expressive sa pagmamahal nila sa isa't isa. Like tense yung family nila. Obviously, galit yung mga anak niya, Chanda sa kanya. Kasi hindi sila inaalaw na ipakita yung tatay nila. Na ipakita yung tatay nila sa kanila. Though, gets ko yung sentiment kasi feeling ko, like this is me as a viewer stepping into the film. Personally, I liked it. I don't think groundbreaking or something, but the story-wise, it gives classic Pinoy horror. May something talaga sa movie na kakakitaan mo na agad. Pero kasi, ang problem kasi rito, tama ka execution and the way it was combined. There are two elements kasi rito, two genre na horror and drama talaga. Horror and drama lang to eh. Yung pwedeng sabihin na thriller eh. It's horror. Kasi fiction talaga eh. Pamit sila ng mga sumpa or what dito, which is for me, hindi siya naging appropriate dun sa kwento. Hindi kumonect talaga, hindi nag-connect. Parang it could have been better if tunay na tao yung kumukuha sa kanila. Yung twist kasi una pa lang obvious na yun. Tapos nung nireveal yung twist, sabi ko pa, ay hindi pa yan. Meron pang i-reveal yan, meron pa talaga. Pero ano napunta yung painting, may mga sayang na sana dinagdagan pa yung story na for example, sana yung pintor somehow related kay JC. Ano napunta sa kanya, parang napunta sa actually, yeah, sana tatay niya or something like that. Diba sama kahit pa paano meron, pero gaya nga lang sinasabi ng iba, okay talaga yung story niya, promise. Ang pangit na pagkakapresent. Parang these men, parang kinakawit ka eh. Pinukuha kayo. Something like that. Kino-collect ba? Parang trophy yung babae for him. Okay, parang pinoprocess niya, nilalagay niya sa painting na masasabi niyang sa akin. Agree ako kay agree naman ako sa ibang point. Agree ako kay Novi kanina, pero hindi mo talaga mayaalis na yung nagbuhat ng heavy dito sa movie na to. Acting talaga. Kasi ang galing ni Judy Ann. At a fault, in a way, kasi nga, I think she's too good for this movie. Regarding sa CGI, yes, agree din ako na medyo hindi siya okay. Pero mas issue ko na hindi siya consistent. May parts na maganda yung visual effects, especially din sa painting. Trip ko yung sa yung yung lumilipad. Medyo okay yun. Yeah. Yung mga locos. Yun, locos. Ano nga yung Tagalog? Balang. Balang. Okay, medyo okay pa doon. Tipaklong is grasshopper. Yung CGI niya, hindi consistent. May mga super, okay naman. May mga hindi. So, hindi napulido. Feeling ko mga nasa baba siya ng top 10 ko. Sayang. The audience should watch. Anong horror behind ng Espantao. So, kung naging mas maganda execution niya, yung idea na even horror is monopolized by the rich. Yung idea of, if you want to, yung ipatumba yung kalaban mo. Pero in that way, yung very subtle, yung hindi mahalata na nakakatakot siya. So, in that regard, political horror siya. Kaya siya yun yung magandang element niya for me. Yun lang, execution lang talaga. Green Bones, directed by Zig Dulay. Number 1 ko, Green Bones. My top 1 is Green Bones. Third ko siya. 1 ko siya. Ako third ko din. Alam naman natin na we've seen a lot of movies na tinatakil yung injustices, di ba? However, what's great about Zig Dulay's Green Bones is hindi lang siya about injustice sa isang tao, kundi kung paano din nabubulag yung isang tao kapag meron ka ng certain prejudice
about a criminal. It has two side of a coin na yung isa, biktima ng krimen, kaya siya nagkaroon ng puno ng galit and also has his own prejudice kung ano yung tingin niya sa mga krimen na to at hindi na magbabago pa. At the same time, there's also this victim of justice kung saan inosente siya at wala naman siyang ginawa. Kahit natahimik na siya, misunderstand pa rin siya or nakikitaan pa rin siya na hindi na magbabago pa dahil akala nga criminal na siya. Kahit na hindi siya nagsasalita, parang pinapatahimik pa rin siya ng sistema ng hustisya dito. Ang ganda din ng pag-unravel ng twist. Sa totoo lang, yung ganun, akala ko talaga, magiganti din talaga siya because yun din kasi yung binibuild up niya for me. Parang challenge ng pelikulang to kung sino ba talaga dapat yung maghahatol sa isang tao kung isa ka bang masamang tao o hindi. Like, automatic ba na kapag ba criminal ka at nakulong, masama ka ng tao? Ganon? Is that how we should really see a person? Ganon? Ganon yung Green Bones for me. Ako naman, feeling ko, like, mas malaking factor yung acting dito. Kaya ako siya nagustuhan. Like, the Dennis Trillo or Rue Madrid chemistry is really on point for me. Maganda siya. Actually, since based on a true story siya, I also like yung last sentence ni Ruru na makakita ka ng isang green bones. Tapos kanya isang daan. I like that. I feel like that line is so simple but it summarizes the whole movie. And marami siyang mga yung feels niya, hindi lang siya sa isang scene. Like yung sinasign language niya, yung babalikan ko kayo. Like, hindi lang siya random na in-insert to make people cry. Parang throughout the movie, it's there. And you know that there is intention and it's creative. Alam mo yon, like feeling ko those things medyo lacking siya sa ibang movies na napanood ko sa lineup. Parang feeling ko there is consistency, may backtracking ng kwento, cohesive siya in terms of yung flow ng emotions. Though, ang reason bakit number 3 siya for me is, para sa akin, disjoint talaga yung objective niya sa voice ng pelikula. Kasi diba, it's supposed to give a voice to a person deprived of liberty, pero mas litaw para sa akin ang boses ni Ruru Madrid. Or essentially, like someone na representative ng justice system. Like super convinced ako na best picture siya and all that. But then, for me, this was an important standard na dapat na-fulfill. Kasi yun yung promise mo eh. Parang talking about injustices, the justice system, blah, blah, blah. So, bakit yung boses na lumilitaw sa isang prison guard? Na dapat, yung boses ng preso yung lilitaw. I also like na Green Bones as a movie generally is a reminder that justice systems don't just exist to punish people. One of its main goals, like its other goals are to rehabilitate and to reintegrate. They teach those who have violated the law how to reintegrate themselves back into society. And I think that's not something na na-emphasize sa dami ng mga movies natin na set sa kulungan. Pero anecdote ko lang na Novi, yung sagot mo regarding dun sa like the other goals of the prison, yung pang pang Miss Universe yung sagutan mo dun, te. Yes! Back into society. Thank you, gano'n. Anyway, ang number 1 na nagustuhan ko sa kanya is pinakita yung, hindi man siya highlighted, pero pinakita how rich Filipino language. Kasi diba, the unang interpretation niya, yung sa babalikan ko kayo, daming ibig sabihin nung mga salita natin. So, depende siya sa interpretation. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Regarding dun sa comment ni Novi kanina, regarding dun sa bakit yung voice ni Ruru ganyan. I think it was intentional for the audience to see na dapat we choose to become more of Ruru, na parang maging voice of the voiceless. Parang ganon. Kasi ang nangyari is, parang while the voice of violence is obvious, the voice of the voiceless is the loudest. Parang ganun siya. Kaya ang naging narration sa perspective ni Ruru, kasi nga, mas tayo nga yung dapat kumikilos for them. Kasi nga, they are deprived of liberty. Parang ang galing kasi ng ginawang plot device ni Ruru bilang symbolism ng idealized justice system na pinapangarap natin. Ako, gets ko rin yung naging representation ni Ruru sa pelikula. Maganda yung sinabi actually ni Smash. Diba? Na parang siya yung voices of the voices. Pang Miss Universe ka din doon, ate. Miss Universe ka din. Diba? Idealized version of the justice system.
Diba? Love that. Okay. I like that so much. Diba? See, na-placate na yung dinadamdam ko because of our conversation. Hindi ako nanonood normally ng yung drama. Yung attention ko, yung full attention ko na nakuha nung film. Pero though yung first part medyo mahaba yung first part or medyo dragging at some parts lang. Kasi parang nag-pick up yung kwento nung lumipat yung POV kay Dennis. Isa sa pinaka nagustuhan ko, ang sarap sa mata nung film. Sunset shots nila na andun yung Tree of Hope. Para sa akin, yung theme song nito, mas may effect sa akin. Hindi ko alam, siguro masyado lang ako na-immerse dun sa kwento. Sobrang naluha ako dito sa film na to. Nagbigay siya ng hope sa lahat. Yun nga, yung judgment ng tao, minsan nauuna pa bago mo talaga malaman yung story. Yung scene na yun, na biglang nag-switch sa story ni Dennis, ako, I was like, okay, nag-i-start na. Kay Ruro, sabi ko, ba't gigil na gigil si kuya mo? Busit na busit din ako. Actually, busit din ako. Nabibisit din ako kay Ruro nung una na parang, ano bang problema mo? Parang bakit? Sabi ko, ano ba? Sabi ko, kumalma ka. Sabi ko, kararating mo lang dyan. Nananahimik yung mga preso. Akala ko talaga sa lead ilalagay si Ruru. Kasi if you're going to review the whole story, it's the journey of Ruru, not the journey of Dennis. Kinuwento niya yung na-experience niya rito sa isang inmate na to. Hindi siya ordinary yung story. Akala ko, di nga ako makaka-relate. Akala ko, wala naman akong kinalaman dyan. Bakit hindi ko alam to? Bakit hindi ako familiar dito? Dapat pala alam ko to. Something like that na parang, dapat pala aware ako rito. Napakasimple lesson lang maging mabait. Bakit ako na-remind bigla? Diba? Parang may yung gano'n na parang, ang simple ng story, kailangan na piliin mo lang laging maging mabait, pero bakit iba yung impact? Gano'n siya. So pag naalala ko siya, naiyak na naman. Ganun. Gusto ko siyang panoorin ulit kasi nung pinanood ko siya ng preview room, sobrang late kasi nung preview room, diba, sa Columbia. Tapos magkakatabi pa ng seats talaga. So nahihiya akong umiyak nung time na yun, pero hagulgul talaga ako. Especially yung last. Insert ko dito yung video mo sa GMA. Oo ako nga. OA. Pigil na pigil ako noon. Ramdam mo ba yung... Isang Himala, directed by Pepe Jokno. 1. Part for me is, I should give this to Isang Himala. Diba? It's freaking 1. I knew it. Anong thoughts nyo? Gusto ko talaga siya. I loved it. Yung last 10 minutes nito, parang, shit, ito yung reason bakit gusto natin ng pelikula. Bakit natin mahal ang cinema. Bakit this is a type of movie that connects people. Yung lived experiences mo, nandun yun sa last 10 minutes, the chaos, the hope. Grabe talaga. Like, oo, basta maganda siya. I liked it. Feeling ko kasi, Philippines as a country is really complicated. Like, you can say na parang sinumpa ka. If, like, alam mo yan, yung mga sinasabi nila na sinumpa ka kung pinanganak ang Pilipino. There is some truth to that. But at the same time, you knowing na Pinoy ka, parang you wouldn't have it any other way. We evade accountability. Feeling ko yun yung pinaka-point niya na parang people would often evade accountability for the things that are happening in their life and just choose to attribute it to sumpa or to miracles. Parang ma-placate yung self niya na wala siyang kasalanan. Ngayon, maganda siya. Ako din, like, ang ganda din na ang ginawa lang ni Pepe Jokno dito is nakaset siya. Like, para siyang poor things na oo, yung parang yung world building niya is really hindi siya random. Oo. Masterpiece na rin naman kasi yung Himala na inadapt eh. So, to retell that and making it to a musical, for me, it's a huge responsibility kay Pepe Jokno as Himala is one of the well-regarded movie of all time. Like, it's a classic. Pepe Jokno really nailed to justify this movie. Kasi hindi madaling mag-adapt ng musical sa pelikula. Hindi, sinasabi kasi nila, ang nakikita kong pinaka-main complaint ng movie na to is mahaba daw siya. If you're gonna watch the original, I think the original is 3 hours and 30-minute long. Something. Sobrang haba niya din. And for me, mas easy to grasp itong Isang Himala if you haven't watched the first movie. Ang dami mong takeaway sa pelikula. Like for example, how far can your faith go? Nagsitayuan yung balahibo ko din sa ending, sa Isang Himala monologue ni Hazel nung kumanta siya doon. And then after that, the chaos, the madness. Na yung central theme ng pelikula is like, saan ka ba naniniwala na kung hindi ba ako naniniwala sa pinaniniwalaan mo, masama na ba akong tao? So I really love it. To be honest, lagi problema ko lang, nahabaan ako. Mahaba talaga ang musical. Okay. Pero dapat hindi mo siya maramdaman. I mean, dapat hindi mo siya ma-feel na parang ang daming songs doon na pwede naman sanang hindi na kinanta or hindi na masyadong
pinahaba and all. Gustuhan ko rin siya kasi ako talaga team Nimia ako. Gusto ko si Nimia, Kaki Teodoro. Diba? Deserve best support. As in deserve ang best supporting actress. Natakot ako actually. Hindi ko alam horror ba to? Promise, nung pinapanood ko. Sumasalubin din sa real life no? Oh, kinikilabutan ako nung pinapanood ko siya. Mag-isa pa ako. Anong nangyayari? Parang kulto. Sabi ko, bakit nangyayari to in real life Ang daling magpaniwala ng tao. So may mga ganon na take sa akin na parang napapaisip din ako, totoo ba talaga yung nakita ni Hazel, ganyan, ni Elsa, totoo ba talaga? And timeless yung yung take mo rito sa movie na to. Basta overall, maganda naman siya sa akin. Hold Me Close, directed by Jason Paul Laksamana. Iklan ko lang, maganda yung premise ng movie as in. Ang problema ko, I firmly believe na itong particular na movie na to, dapat nag-direct lang siya, hindi siya dapat nagsulat. Kasi dahil nga medyo complicated yung yung theme ng movie, mas maganda sana kung merong pool of writers na nakasama siya to follow things. Kasi sayang, ang ganda kasi ng cinematography, hindi ko alam kung dahil ba yun sa ilaw sa Japan, I don't know. Eto, missed opportunity talaga kasi maganda yung premise ng Hold Me Close. I agree na ang ganda ng potential kasi naguguluhan ako sa powers niya, sa abilidad niya. Sabi nga sa akin ni Nico, habang pinapanood namin siya, she's glitching. Sabi niya sabi kasi ang gulo na talaga ng abilidad niya. At the same time, nakakornian din ako pag sinasabi niyang abilidad. So parang throw off ako na parang sabi ng abilidad mo, sasaktan kita. So parang ang corny ng script. Alam mo yun? Number one issue sa movie na to, script. Script, di ba? It's the script also. Yeah, kaya nga nasabi ko na dapat sana hindi si Direct JP ang nagsulat. This is literally like Manic Pixie Dream Girl meets Manic Pixie Dream Boy. Ganun siya. Like quirky guy meets another quirky girl, tas nagsama silang dalawa. So pareha silang different. Gets ko din kung ano yung gustong iparating ng pelikula. Ang ganda ng premise, however, yun nga, parang hindi ko gusto yung script, hindi ko rin nagustuhan kung paano rin in-execute yung pelikula. So, kaya hindi na siya nakapasok sa akin. Siguro yung overall, pero pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya is yung story and cinematography. Hindi ko alam kung bakit hindi siya na-nominate sa screenplay or sa cinematography. Kasi cinematography-wise, ang ganda. No joke promise, ang ganda ng mga rule of thirds na ginawa nila rito. Kasi nagets ko yung story niya. Kasi sa mo siguro nakarelate din ako. Yung ganyan na parang feeling mo, masyado kang takot ng masaktan kasi sobrang nasaktan ka na, something like that. Ang ganda lang kasi ng mga symbolism na pinakita. Like yung pagsusuot ng damit na makapal. Alam mong masasaktan na ako dito, so gagawa ko ng paraan para makasama siya. Alam ko rin na masasaktan ako sa iyo. Gusto kitang makasama. So ako ang mag-a-adjust. Tamawagan din yung pinakitang lesson nito na sa relationship. If you really want to work it out, kailangan nyo magtulong, di ba? Actually, yung pinaka-whole story. Ito din talaga yung pinaka-story niya. Yan, ganyan din yung take ko dyan na parang hindi mo matutulungan yung isang tao kung hindi mo siya sasamahang harapin yung pain niya. At hindi ka rin magiging tunay na masaya kung hindi mo mararanasan ang pain. So parang paano mo ma-differentiate kung masaya ka o hindi? Paano mo malalaman kung yung tao na yun ay magbibigay sa'yo ng saya o hindi kung lagi kang takot? Ang ganda sana ng character ni Carlo dito. Ito talaga napanood ko to kasi wala siyang character development the whole film. Diba? Sabi ko talaga, hindi siya na tumino. Even bago siya ma-deads, may attitude pa rin si kuya mo. Di ba yung ang pangit nga nung abilidad na term, buti na biningot mo yun. Bakit kailangan sabing abilidad? Let's be natural, special power. Yun naman ang alam natin, may power ako. Kaya alam mo ba may secret ako. May secret ako. Hindi yung meron kasi akong special na abilidad. Isipin mo yung line, parang sabi ni Carlo. Hindi ko siya sasabihin in real life. Kung ako may ganyan, meron akong abilidad. Sabi ko, parang hindi, meron akong ganito. Tingnan mo, pag hinawakan ko to, ayan, di ba? My Future You, directed by Crisanto B. Aquino. Number 5 ko siya. Okay. It's really good for me. Like, hindi ko siya in-expect na maganda siya for me. Like, ang problem kasi sa pelikulang to, para siya na market na parang kinununawa. Parang medyo similar. Like, yung poster, di ba? Medyo similar. Pero hindi siya ganun. Parang medyo malayo pa rin naman siya. Like, siguro yung concept nung kinununawa, yes, nandoon. But a little bit creepy, yes. Out of all the lineup, this is the most lighthearted one. Sobrang refreshing lang mapanood. Kaya napanood niya na lahat, tapos hinuli niyo to. Sobrang refreshing yung panoorin kasi siya yung for me pinakakaiba out of all the lineup. Banlaw ba siya?
Siya ba yung banlaw Yes, type? parang banlaw pero in a good way. Siguro yung vibe niya lang for me, kaya hindi siya nakapasok. It's something na alam ko na eh. Hindi na siya bago for me. But it doesn't mean na hindi siya maganda. In terms of execution, lahat, maganda siya. Karamdam mo yung genuine connection Chemistry ni nila, Francine sa ni Seth. Na para na lang silang nag-uusap na magtropa talaga. Oo. Ako ang nagustuhan ko sa My Future You, ang ganda kasi ng build-up niya para Yes, the build-up is so... Oo, magkasama sila ng totoo. And then at the end, parang ang sabi dun sa ending, the beginning. Which means na that time, nung nagkita sila dun sa Luneta Park, dun pa lang yung actual start ng love story nila. Nagustuhan ko pa na parang nakakakilig din isipin na naghintay si Seth for 15 years kay Francine. Kasi hindi naman niya pwedeng lapitan. Hindi mangyayari yung mga itinulong sa kanya ni Francine. Diba? Kaya niya hindi kinausap eh. Hindi mangyayari yung mga pag-uusap nila. Saka medyo weird lang rin sa akin yung ibang parts na nagpa-picture siya rin sa bata. Yun, actually, yun yung sasabihin ko na parang, yes, the movie is a little bit creepy na parang isipin mo, ang tanda ni creepy Seth. siya. Oo, tapos parang yung 10-year-old or parang 7-year-old na Francine. Alam mong yun na yung love mo, di ba? Sana hindi na walang ganun na nangyari. Sabi ko na lang na sana. Kasi sa ending din kasi, di ba, nakita na i-stalk niya pala sa Facebook, sa social media. Sabi ko, parang creepy naman ito. What if kung makita niyang may joke? What if kung makita niyang may nanliligaw kay Francine? Anong magiging reaction niya? Diba? Diba? May mga ganun na parang ganyan. Diba? Actually, kinakabahan nga ako nung una. Sabi ko, sino kaya yung magiging old version ni Seth? Sino actor? Buti siya din. Sabi ko, kasi parang ang weird matanda talaga. Meron din diba na na isa kapatid ni Seth, isa bahay, kitang-kita na yung picture nilang dalawa ni Seth, di niya pa nakita. Naka-display sa bahay. I agree. Kasi kami din, parang sabi ko, bakit? Okay, medyo creepy na siya. Akala ko noon medyo nakakilig pa. Tapos nung part na ini-stalk niya sa social media, na para titignan sa paglaki, na nandun daw siya ng graduation and all, parang a bit creepy. Pero yung story kasi kind of reminds me yung build-up ng When Harry Met Sally na movie na rom-com. Na parang, ang ganda ng build-up ng friendship nila from start to finish. Na sobrang satisfying ng confession ng lalaki na finally sinabi mo na yung nararamdaman mo. Ganon yun na feel ko dito sa My Future You. That's why it's part of my top 5. Sobrang satisfying na magkita sila na parang at the start hindi sila makapagkita and then at the end finally they've met. Finally after all this error na kanilang pagkikita, nagkita na rin sila finally after all these years. And then yun nga, although a little bit creepy, yes, pero yung fact din kasi na parang hinintay niya ng ilang taon na para sabi walang kasiguraduhan sa lahat pero hinintay niya pa din. Nakakakilig siya. I really admit na kinilig talaga ako. And, nakakilig, oo. And yung chemistry ni Franceth, parang grabe. Actually, merong sanang mas magandang alternative ending if ever man na hindi kakikitaan ng kahit anong ka-creepiness or what. Ano? Di ba ang sinabi ni Seth, basta gantong araw, September, blah, 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 magkita tayo 7 p.m. And then si Seth, tinandaan niya yung araw na yon ng 15 years after. Na hindi niya talaga, alam mo yung wala akong, hindi ko siya inobserbahan. Si Seth, kumapit lang rin mismo dun sa promise na yon. Gets mo yon na parang nandun din siya, parang dun lang siya nag-hold on sa promise na yon na parang frustrated siya, ganyan, na parang umasa lang rin siya sa chance. Mas dramatic yon or mas nakakaiyak yon sa part ni Seth. Pwedeng gawa ng meme lahat ng mga namatay. Tapos yung tatay ni Francine dito, nakasmile. Kasi parang siya lang yung nabuhay. Siya lang ang nabuhay. Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, directed by Kerwin Go. Okay, that's a long last time. For ko is Strange Frequencies. The fifth place goes to Strange Frequencies. Currently, top 2 ko siya. Oh, nice! Okay, go. It was executed well, overall. And for me, this is the most underrated actually na movie this year. Ang feeling ko, din niya, hindi masyadong naging matunog yung marketing niya. Hindi ako sure kung naging kampante ba sila. Dahil Enrique Hill movie to, hindi nila tinanggal yung paano yung image nung pagkakakilala natin kay Jean De Leon. Di ba? Yung type na sila yung mga it girls and it guys and it girls of Philippine show business, the pretty boys and the pretty girls. Lagyan, parang dinala yung ganong image sa pretty boy, pretty girl image into a more vulnerable side of their inhuman. Of course, yung horror niya, like nandun classic elements of a
horror film na yung mga jump scares and everything. Pero yung undertone kasi niya, ako, yun yung nagustuhan ko sa mga movies na, ito yung face value mo, horror ba? Ano yung undertone mo? Ang ganda ng undertone nito in terms of social media. Yung social media validation. Yes, ako actually, I almost rated this movie 5 stars. Like, the first 50 minutes of the movie or 1 hour, ang ganda. Sobrang ganda ng tension. Sobrang ganda ng build-up ng horror ng pelikulang to. But I think naging problem niya sa akin is, napanood ko na kasi yung original. And yes, yung original is also a social commentary about social media. Artista sila na nag-livestream. So, mas lalong hindi maniniwala yung mga tao doon sa mga nangyayari. Kasi akala nila artista ganyan. Baka ma-acting lang yung mga yan para kumita pagka views and all. Nagganda loko-loko lang for me sa ending, sa pa-ending na siya. Ang ganda kasi nung ending ng Gonjam, if napanood mo. Yung mga ghosts yung nagmamanipulate ang live stream Mas magiging matibay yung social commentary doon about, yun nga, yung social media na kung gaano, hanggang saan ang kayang gawin ng mga tao to for views, for clout, for fame. Overall, it's still a good horror movie. I think it's one of the best horror movies ng Pilipinas for me. Horror fan talaga ako. So, nagandahan ako sa kanya kasi hindi niya kailangan ng background music sa halos lahat ng parts. Gugulat ka dahil sa mga nangyayari talaga. Medyo bago para sa mata ko yung sino yung mga character sa film. Sila talaga yun. Kanina ako sino ba nagsabi ng bad sila doon sa character doon sa Alexa. Sa Topak? Dito meron din. Yung lalaki. Si Rob. Oo, kupal. Sound niya, umiikot diba? Parang yung sound niya 360, especially there's may scene doon na parang may bumulong. Alam mo kung saan mo hahanapin kung saang part yung bumulong kasi doon lang may sound. Kaganda. So I think deserve niya yung award niya for that. Best sound ba sila or best sound editing? Best sound design. Best sound design. As in, sobrang deserve. Parang ka nanonood ng vlog Parang ikaw yung kina-cloud chase nila Medyo creepy nga rin yung ginawa nila na they are playing as themselves. I would say, Ate Novi, since napanood mo yung original, I would say there are parts na mas maganda yung Pinoy version than the Korean. Okay. Sige. That makes me want to watch. Sayang palaga. Sana pinanood ko. The Kingdom, directed by Michael Tuviera. Top 5 ko siya. Top 4 ko siya. My third place is The Kingdom. Kasi may caricature ako, like, I tried to predict it. They were able to push it. Napanindigan talaga nila yung gusto nilang i-paint na world. Though, ang reason bakit 5th lang siya. Ano ba yung pinaglalaban nila? Na mas mabuti ba? O mas masama na hindi tayo na-colonize? I'm still lost kung ano yung, okay, what are you trying to say? Gets ko na siguro they want to say na regardless, like each system has its pros and cons. Democracy has its pros and cons the same way that monarchy has its pros and cons. At the end of the day, it's you who kind of creates your life. Pero hindi, parang gets mo ba? Like, ano ba yung argument? Are you arguing that fixing the system is better? Are you arguing that it's really up to the individual to create his or her own destiny? Parang in the end, parang kahit gaano kaganda yung world building, kahit super creative siya, like pinag-isipan from the story to the costume, and even sa acting ng actors, very parang Game of Thrones siya. That's why 5th siya. But I really get why a lot of people liked it. I also like it. Yes. Regarding sa argument mo sa colonization part, even if hindi tayo na-colonize dito sa fictional world na binigay sa atin ng The Kingdom, meron pa ring challenges ng freedom inside our country. Like example, currently, di ba parang ang gusto magkaroon ng autonomy yung Mindanao. So parang ganon, na parang dito din sa The Kingdom, representation din yan na even if hindi tayo na-colonize sa ibang bansa, even if maging isa tayong bansa na malaya, mayroon pa rin challenges for that freedom, and the war for freedom will never stop. So parang ganun yung naging point doon. But I really love about this film is sobrang kaka-proud na maging Pilipino for this movie because sobrang daming pinakitang cultures ng pelikulang to, reach from Luzon, Visayas, and Mindanao. Parang pinagsama-sama yung mga cultures sa Pilipinas. Parang mapapaisip ka na, eto talaga siguro yung mundo natin if ever man na hindi talaga dumating yung mga Spaniards dito sa Pilipinas. And hindi lang
lang yun, parang yes, politically marami siyang gustong sabihin. But there's also this conflict between the family. Hindi na left out. Yung mga kids mo na nagsisik for your approval and it's always not healthy for that. You should always have your time with your family and with your kids na parang hindi nila ma-feel that they were neglected at the same time. Hindi nila ma-feel na parang kailangan nila ng iyong approval. Nagulat ako. Hindi ko na-expect na maganda siya. Sabi ko, oh my God, Kenko ito. Sabi ko, corny to kasi I mean, nung una talaga sabi ko, baka maging ano lang to, masabi lang na maiba si boss. Pero, oh my God, nung pinanood ko, sabi ko, dapat dati pag ginawa ni Bossing to. As in, hindi ko magets yung iba na sinasabi nila hindi daw okay yung acting ni Bossing. Pero for me, yun lang yung kailangan niya sa scene. Hindi niya kailangan magpaka-OA na kalmado lang siya, pero na he's smart. Alam niya yung ginagawa niya sa Meaning, ang ganda ng timing Bossing dito sa The Kingdom na hindi niya kailangan ipakita na malakas siya all the time. So, he knows kung kailan lang ilalabas yung emotions niya for a particular scene. Na katulad ng iba, I also think na may mga times na nat-throw off din talaga ako sa acting ni dito. Kasi parang may times sa parang drama yung scenes and then I can take him seriously kasi mukha siyang walang emosyon. Parang gano'n. Pero I have to give him props naman na parang kahit na gano'n, hindi siya nagpababa sa pelikula for me because ang ganda pa rin kasi nung story. Ang gagaling pa rin kasi nung ibang characters other than Vicky, other than Boss. Yeah. Topak, directed by Richard Soames. What do you guys think about Topak? Richard Soames. Soames ba? Okay, Soames. Richard Soames. Soames wala. Sorry, baka kasi pang international eh. Ako wala siya sa top 5 ko, pero muntik siyang nasa top 5 ko. Oo, nasa top 5 ko to. Okay, nice. For now, gusto ko yung intensity ng Topak. Mahilig ako sa mga Equalizer, Taken. Matatabi mo siya doon. For me, gusto ko siya. Like all the elements that you crave for when you yearn for an action movie, it's there. Tapos, bongga si Julia Montes dito. Like, Julia Montes, yung choreography ng scenes nila, practical siya. Kumbaga kung ikaw yung sinasakal, parang you'll reach for the same things. Tapos, I also like the narrative. And I like the complicated villains na kahit masama silang tao, they still care for their family. There's still people who celebrate their daughter's birthday. Nag-invite sila ng mga tao sa bahay nila. Yung kahit ang sahol-sahol mo na you still think about your cousin. And most likely, in reality, ganun talaga. Sa trabaho, iba sila. Sa pamilya nila, iba rin sila. Though, lang ako sa representation of certain groups. Parang feeling ko masyado namang, especially sa first part ng movie, parang feeling ko masyadong demonized. Hindi layered yung take. Maganda kasi dito, again, yung undertone, backstory of post-traumatic stress disorder. So, yun nga, yung parang, okay, ito, face value mo, action, undertone mo, PTSD. Literal na sumabak sa sa liblib na kagubatan type of war. Na type of PTSD. So, nagustuhan ko naman yung Topak. Hindi, yung may mga elements lang siya na medyo nakapagpababa sa akin kasi. Pero ang pinaka ang pinaka nag-shine sa akin dito talaga, Sid Lucero. Si Sid Lucero yung type of actor na he doesn't need to do much. May ganun din siya sa Topak. Una kasi, kailan ako naghahanap ng action film. Tulad nung mga, siguro hindi ko ba masasabi na level sa international, pero andun na-up nito yung mga previous action films. Dito sa Topak, ang ganda ng mga action sequences. Katulad nga nung sabi ni Novi, para sa akin si Julia, hindi ko kasi nakita na ganun siya before. So yung mga action scenes niya doon, parang ang galing lalo na nung mga one-on-one female, yung mga girl fight scenes. After ko mapanood yun, medyo hopeful ako sa action films. For me din, na parang yung type of action nitong Topak, medyo nod din siya sa mga classic action films. Kasi yung mga elements na parang siyang nanonood ka ng 90s action eh. Hindi siya nakapasok sa top 5 ko because hindi lang in-depth yung story for me. Yes, punong-puno siya ng action sequences. Yes, punong-puno siya ng magagandang brutal na action. Hindi siya enough for me na parang maging engaged sa characters. For example, hindi ako maka-root na
okay, yes, makasurvive ka, Julia, because kulang yung backstory ng conflict nila with the drug cartel. Ganun yung sa akin. Ganun yung kulang niya sa akin. Although, satisfying din siya at the same time kasi parang since may backstory tong si Arjo, parang yung pinaka-point nung movie is tinrigger niyo tong si Arjo, kaya yan, tinopak. It's kind of like you mess with the wrong guy type of movie. Kaya sobrang satisfying na papatay niya lahat. I have to comment on yung sinabi ni JD na hindi siya nakapag-empathize sa characters ni Julia kasi walang context sa cartel and stuff like that. I think that's the whole point kasi yung pinaka-tagline ng Topak was damay-damay na to. So parang hindi talaga sila dapat involved dun eh. They were a casualty. And I think as an action movie, it wanted to paint na shucks, like we were just in the wrong situation at the wrong time. Parang out of all the days na mag-raid, maglilinis yung grupo ni Sid, ganun po talaga ang time na nandun sila. Actually, honestly, hindi talaga ako fan ng action movies because it tends to bore me. Like, hindi kasi ako talaga na parang kapag puro barilan lang, tapos parang feeling ko di naman sila mamamatay. So, magiging okay lang sa kanya action movie if I have someone to root for. Yun din ang naano ko dito, para siyang pwedeng parang John Wick level yung action niya dito. Parang you mess with a type, hindi, yung John Wick parang you mess with the wrong type of movie, di ba? With the wrong guy. Kaya parang satisfying pa din siya for me. Kulangan ako sa story kay Julia for me to root for her. Nung mga unti pala napapanood ko, actually top 1 ko siya eh. Kasi sabi ko, natuwa talaga ako. Sabi ko parang siguro ang tagal kong na-bore sa cinema, ang tagal kong kapanood ng mga movie na walang excitement. Nung napanood ko yung Topak, natuwa lang ako. Very entertaining for me. Ayun, I mean na diba, parang okay si Julia Montes sa mga slasher Final Girls movie. True. Ang ganda ng Final Girl niya eh. Aura, Character niya eh. Dugo ang Julia, grabe talaga. Oo, parang ang galing niya pala sa gantong genre. And now, may nababasa ako kasi ang dami ring negative reviews sa Topak. Kasi nga yung story daw, wala daw kwenta yung story and all. Ako hindi naman. Kumapit naman yung story hanggang dulo. Actually, nag-circle back siya eh. Yung pinaka-pinagmulan ng story kung bakit nagka-Topak. Topak is like triggered or PTSD. So yun yung tinitle niya, Tinotopak. Meaning, bakit ka ba tinotopak? Kasi may naalala ka, nabibisit ka. So ganyan siya. Ganon nila ginawa yung term. And yung story niya for me, hindi siya shallow eh. Parang it talks about mental health, ganyan. And the war itself, na hindi porket war, sundalo lang ka nakaka-experience ng gera. Hindi. There's also war on drugs. Meron din problem, hindi porket problema mo lang. Kung sino man yung sinama mo dyan, damay na rin talaga yan. Biktima sila eh. Parang wala silang choice. Parang ganon. Wala silang choice eh. Feeling, kung pwede naman, hindi nila gagawin. Diba? Kung pwede naman, hindi nila. Pero wala silang choice. Yun lang ang pwede nilang pagkakitaan. And may atraso pa sila. Kung ano yung nangyari kay Enchong, nangyari sa dulo. Yung sinasabi nila na PI, na mura, bakit yun lang daw ang alam nilang mura? Kasi, ano pa bang mura ang dapat sabihin eh? Di ba kailangan ba may variety of mura? Paano kung ilan talagang alam ng mura, di ba? Ano bang mura pang Tagalog, di ba? Kailangan ba may gago, ano pa ba, PI, something like that. Eh kung yun lang yung, kahit ako yun lang siguro masasabi ko. Diba? Kasi sa ganong ano eh. Yun naman talaga yung masasabi mo eh. Last but not the least, Uninvited, directed by Don Villegas. And this is the biggest nub of 2024. I agree. 2. Top 2 ko siya. Top 2 ko rin siya. JD parehas tayo na 1 and 2. Top 2 ko rin. Top 3 ko siya. Top 2 for me is Uninvited. For me is top 2. Alam ko para marami ka masasabi. Bias ako sa trailers. And at the same time, it's just really, really scary for me because we know cases like this exist. Yun, you can't get darker than that. Indulgent siya na movie. It understands na people who will come out and watch it sa first day are thriller lovers. So they really gave us the thrill. The thing that I love about Dodo Dayo's script, even before ganyan, kasi kay Dodo Dayo na script, mahilig kasi sa gano'n na parang hindi niya ibubuo yung puzzle. Ikaw yung magbubuo ng puzzle. And yun nga, kung mapapanood mo yung post-credit scene, yung post-credit scene lang kasi, piti lang si Tirso Cruz sa patay na katawan ni Aga. Maraming theories ka maiisip to na implied na, wait,
Natutuwa ba siya na namatay na yung isa niya sa pinakakalaban? Or sabwat ba siya ni Eva Candelaria? Or siya ba yung nagbigay nung list ng names? Kasi hindi pinakilala kung sino yung list yung nagbigay ng list ng names eh. So that's what I really love about this movie. Hindi siya natatapos sa buong pelikula. Yes, sobrang straightforward lang ng pelikula. Yes, it's a revenge thriller movie, but meron pa ring pieces ng puzzle na need kang i-fix by yourself. And I really love that part of the movie. Add ko rin sa medyo scary part niya. Aga is doing that kasi feeling niya it keeps him young and healthy. Kung yung ibang matatanda nag-stem cell therapy, feeling niya may twisted siyang pag-iisip na ganon. Feeling ko na bata. Like, parang yung evil queen sa steps. Oo, na parang yun yung niya, fountain of youth. Parang rin siya, metaphor siya na may generation talaga that drains the youth para lang to preserve their own idea of what's good. Gusto ko yun. Gusto ko yung ganong details. Hindi, ayun nga, i-connect natin yung kanina sinabi mo na parang gusto mo minirurut ka. So parang doon sa kanina, parang hindi masyado, parang hindi nangyari yon. Dito kasi yung build-up kung paano pinakilala si Aga sa mga nanonood is parang talagang magagalit ka, mandidiri ka, parang may inis ka ginagawa niya. So, tama nga si Novi, parang nakakatakot yung idea, people with power can do anything kahit na mabuti o hindi. May mga lang ako, although while I love the movie, marami akong comments about ano sana yung idea ko dito sa ganitong character, ano sana yung pwedeng ginawa nila. Actually, almost every character dito sa movie na to may idea ako na parang ito sana. Kasi yung ang issue ko sa kanya is 1.5 lang siya. 1.5 hours lang siya. So parang ang ganda sana, ang dami pa pwedeng malaro sa character ni Aga, ni Nadine, ng jowa ni Nadine, si Ron Angeles. I firmly believe na deserve ni Direk Dan Villegas na at least ma-nominate. Ang ganda ng direction niya. Alam ko, like ako, marami akong mapipinpoint sa kanya na gato-gato. Pero parang yun yung solidify na magaling si Direk Villegas, si Direk Dan. Kasi nga, despite the elements na mapipinpoint mo or mapupuna mo, nalinis niya yun eh. Something na na kung pag na-recommend ko, pinanood ng isang tao, may enjoy niya rin paglabas. Hindi naman nila kailangan manalo. Let's be clear with that. Kasi yun ang akala ng iba na nagko-protest yung iba, nagpo-post yung iba kasi gusto nilang manalo yung uninvited. Hindi naman yun yung kaso. I mean, napaka-imposible talagang hindi ma-nominate ng uninvited sa ibang categories. First is screenplay. I don't know kung nominated sila sa screenplay. Please correct me if I'm wrong. Pero si Direk Dan Villegas and Aga Mulak, dapat na-recognize kasi magaling talaga. Tama yun. Ma-recognize man lang. Hindi naman nila hinahangad manalo eh. Next is kay Aga Mulak. Let's be honest, sa lahat ng napanood kong entries, akala ko talaga siya ang magiging biggest kalaban ni Dennis Trillo. Mabibwisit kayo? Maiinis kayo? Sobra. Nakakagigil. Though may mga nababasa ako, it's very two-dimensional daw yung acting niya. Like, there's no depth. Parang yun lang yun. All the time. Pero hindi. Bakit natin kailangan ng layered for someone that evil? Like, kailangan ba talaga ng rason minsan kung bakit masama yung isang tao? Diba? Pwede bang talagang masama lang siya? Masama lang siya? Diba yun nga yung sabi ko din? Na parang, which is hindi naman sa dapat apektado sa performance ng tao. Sabi nila puro lang daw jump scares. Kaya sabi ko, totoo ba itong nag-review na to? Nanood ba to? Parang wala naman jump scares. Parang wala jump scare ako naaalala. Kasi parang wala namang biglang lumabas. Wala namang biglang lumabas si Ate B na nagaganyan-ganyan. Wala. It's very daring. Pagulat na siya. Wala namang gano'n. Wala naman. So ayun, siguro kaya ko lang rin siya naging top 2. Minor improvement lang siguro is the narration. I really don't like that part. Ako si ganyan na to. Ito si ganyan. Siya ang kanang kamay ni Kemeru. Ito si ganyan, ang alingasaw dito, gumagano-ganon. Noong time na yun, para daw siya realistic din naman kasi pagka nasa party ka, tas inis ka sa mga taong nandoon, tas wala kang di ba may mga thoughts ka rin naman talaga? Yeah. Parang na mga plastic lang naman yung mga yan. Di ba? Ganon. Yeah. Pero kasi, ang dami. Yes, that's true. Nagmukha kasi siyang ini-introduce niya yung mga pumatay, di ba? Binibigay sa'yo pero hindi sinusubo. Yun lang for me. Wait, pakinggan nyo muna yung sasabihin ni Jezreel. Bye friends, thank you very much. Follow nyo si JD sa lahat ng mga social media accounts niya. Thank you so much for watching.